At ayan, sabi sa ating balita dito, Ripple President reveals why European institutions choose Ripple or XRP. Mula po yan sa ating source na si Times Tabloid. Yan, isang malaking balita na mula po sa Europe na maaari pong magpabago sa takbo ng institutional crypto adoption. Alam natin na pagdating sa mga bangko at saka malalaking financial institutions, hindi lang basta-basta pag-i-invest ang usapan. Kailangan nila ng regulated infrastructure at mukhang nakuha na ni Ripple ang susi para pumasok sa mga pintuan ng mga higanting bangko sa Europe. Ngayon, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa preliminary CASP approval na natanggap ni Ripple. Bakit nga ba ito ang ginagamit na dahilan ng mga European institutions para piliin itong si Ripple? At ano ang pananaw ng kanilang mga top executives tungkol sa compliance first strategy na ito? Kaya wag po tayo magpadalos-dalos. Kailangan nating intindihin ang lalim ng bawat galaw na ginagawa nila dahil dito po nakasalalay ang hinaharap na XRP sa global financial market. At ayan, bakit nga ba game changer ang preliminary CASP approval sa Europe? Si Cassie Craddock dito, na siyang managing director ng Ripple para sa UK at Europe, ang naglabas ng balitang ito. Nakatanggap ang Ripple ng preliminary approval para sa kanilang Crypto Asset Service Provider License o ang kilala nating CASP license. Sa mundo ng finance, ang lisensyang ito ay hindi lang basta piraso ng papel. Ito po ay isang badge of legitimacy. Kaya ang aking opinion dito, kung titingnan natin ang perspective ng mga European banks, ang pinakamalaking hadlang sa kanila dati ay ang kawalan ng malinaw na rules. Pero ngayong nakuha na ni Ripple ang preliminary approval, nagkaroon po sila ng green light para gumamit ng isang integrated system. Ang tawag dito ng mga experts ay isang gateway. Sa madaling salita, sa halip na humanap ang isang bangko ng iba't ibang provider para sa stable coins at saka payments, pwede na silang dumaan sa isang regulated integration lamang mula kay Ripple. Ngayon, isipin po ninyo mga ka-crypto ang convenience na ito. Para sa isang bangko, ang pag-adapt ng bagong technology ay nakakatakot dahil po sa risk. Pero kapag ang provider mo ay may ganitong klaseng approvals, nawawala ang takot. Kaya sa tingin ko, ang pag-secure ng ganitong klaseng status ay ang pinakamatalinong paraan para makuha ang tiwala ng mga conservative European financial institutions. Hindi po ito hype. Ito ay infrastructure building. Ngayon, sapat na ba ang compliance first strategy para magtiwala ang mga bangko? Pagkatapos ng announcement ni Craddock, agad na nag-react ang president ng Ripple na si Monica Long. Ang kanyang pahayag ay napakadirekta. Sabi niya, "This is what compliance first looks like and why European institutions choose to build with Ripple." Ito po ang aking opinion dyan. Napakalinaw ng mensaheng ito. Sa mundo ng crypto, madalas nating makita ang mga project na grow fast, break things ang philosophy. Pero si Ripple, pinili po nilang maging compliance first. Kaya masasabi ko po, ito ang pinaka-strategic na galaw nila. Ang mga bangko sa Europe ay napaka-strict. Hindi sila makikipag-partner sa isang kumpanya na baka bukas ay makasuhan ng regulator. Sa pamamagitan ng pagiging compliant, nilalagay ni Ripple ang sarili nila sa posisyon na irresistible para sa mga malalaking enterprise. Hindi lang sila nagbebenta ng software, nagbebenta sila ng peace of mind. Kaya naman, tama si Monica Long. Ang compliance ay hindi po hadlang sa growth o paglago. Ito ay ang mismong pundasyon kung bakit sila pinili ng mga institution. Ito ang dahilan kung bakit mas
lamang ang Ripple sa ibang crypto companies na ayaw sumunod sa mga regulatory frameworks. Ngayon, bakit nagkakaroon ng debate sa loob ng XRP community tungkol sa adoption at saka sa presyo? Siyempre, hindi po mawawala ang usapan sa loob ng ating community. May mga members po gaya ni John K. Ayan, na nagtanong kung kailan ba talaga natin makikita ang broader usage at kung bakit hindi pa ito ramdam sa presyo. Binanggit niya na sa kabila ng magandang balita, ang market performance ay parang hindi sumasabay. Yan, ito naman ang aking opinion dyan. Dito po papasok ang disconnect na madalas maramdaman ng maraming retail holders. Nakikita natin ang balita, yung mga licenses, yung mga partnerships, pero tinitingnan natin ang chart at parang hindi gumagalaw pabor sa atin. Pero dapat po nating tandaan, ang pag-acquire ng regulatory approval ay isa pong long-term play. Kaya para sa akin, ang nararamdaman ni John K. dito ay valid. Lahat tayo ay gustong makita ang resulta sa presyo. Pero ang pag-adapt ng isang buong bangko sa technology ni Ripple ay hindi nangyayari sa loob ng isang gabi. Kailangan po ng integration, kailangan ng testing, at kailangan ng legal compliance. Kaya ang tingin ko rito ay parang pagpapatayo ng isang malaking tulay. Habang ginagawa ang tulay, hindi mo pa nakikita ang mga sasakyang dumadaan. Pero kapag tapos na ang tulay, magiging mainstream na ang lahat. Huwag nating ikumpara ang bilis ng regulatory progress sa bilis ng day trading. Magkaiba po sila ng mundo. Ngayon, tama ba ang argumentong huwag ibase sa short-term price ang regulatory developments? Bilang sagot sa mga nag-aalala, meron pang isang user dito na si Scrubs. Ay siya po ang nagbigay naman ng kanyang pananaw dito. Sabi niya, ang mga licensing developments ay hindi dapat direktang itinatali sa short-term price movements. Ang pagkuha ng regulatory approvals ang mismong naglalatag ng pundasyon para sa future demand sa XRP ledger. Yan, ang aking opinion naman dito ay sumasang-ayon ako sa point na ito. Isipin natin mga kripto ang sitwasyon na ito na parang isang kumpanya na nag-a-apply ng patent para sa isang bagong imbensyon. Sa moment na makuha nila ang patent, hindi ibig sabihin na magiging milyonaryo na sila kinabukasan. Pero dahil may patent na sila, wala nang ibang pwedeng manggaya at protektado na sila sa market. Ganyan po ang Ripple sa Europe. Ang CASP approval ay ang patent nila para mag-operate sa isang legal na paraan. Kapag ang demand sa stablecoin payments sa Europe ay tumaas, ang mga bangko ay walang ibang choice kundi gamitin ang system na regulated na. Ang market value eventually ay susunod kung saan naroon ang utility. Kung ang Ripple ang nagiging standard sa Europe, wala silang choice kundi magkaroon ng demand sa XRP ledger. Ang presyo ay side effect lang ng utility at ang utility ay bunga ng regulatory clarity. Hindi po ito magic. Ito ay business. At ayan sa kabuuan, ang nangyayari po sa Europe ay isang malaking indikasyon ng direksyon ni Ripple. Ang kanilang compliance first strategy, kahit nakakainip para sa mga taong naghahanap ng mabilisang pagtaas ng presyo, ay ang pinakasiguradong paraan para makuha ang mga big fish sa financial industry. Habang patuloy po ang pag-evolve ng regulasyon, ang Ripple ay unti-unti nang nagiging standard na pinipili ng mga European institutions. Ang lahat ng ito ay bahagi po ng isang mas malaking plano. Yan ay ang gawing compliant ang crypto para sa institutional use. Ang tanong na lang ay kung gaano kabilis nila mai-implement ang lahat ng ito. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, huwag magpadala sa emosyon ng maikling takbo ng market at tingnan ang malaking larawan.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video na nandito.